Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. O aming Ama na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri kami, nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon na ibinigay mo sa amin, Ama. Salamat sapagkat tunay nga po nakakamangha-mangha. Hindi po namin kayang ipaliwanag, Ama, ang iyong ginawa mo para sa amin. Maraming salamat. Kaya naman, O Diyos, narito po kami sa iyong bahay-sambahan bilang magkakapatid. Lumalapit po kami sa iyong paanan. Humihingi ng grasya, humihingi ng habag, humihingi ng kapatawaran. Panginoon, kilala mo kami, Panginoon. Alam mo yung maging pangalan namin. Kaya naman sa umagang ito, nagpapasaliksik po kami, Diyos. Panginoon, wala po kaming pwedeng itago sa iyo. Oo, sa aming kapwa, sa aming mga mahal sa buhay, pwede namin itago ang anumang kasalanan. Pero Lord, Ikaw, na nakatutunghay sa amin bawat minuto ng aming buhay. Panginoon, alam mo yan. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, linisin mo kami, patawarin sa lahat ng aming pagsasalansang sa iyo. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang. Patawarin mo kami sa lahat ng mga kasalanan, sa isip, salita at sa gawa. Panginoon, walang silbi ang lahat ng ito kung kami ay patuloy na gumagawa ng kasalanan sa iyong harapan. Panginoon, sa bawat pagkakamali, kasalanan na aming ginagawa, patuloy ka naming ipinapako sa cross ng Kalbaryo. Panginoon, patawad sa lahat ng aming mga pagkakamali. Kaya naman, Lord, maraming salamat sa grasya at habag mo, Panginoon. Salamat sapagkat hindi man kami karapat-dapat, minarapat mo pa rin kaming mahalin. Minarapat mo pa rin ibuhos sa mga biyaya mo sa amin. Minarapat mo pa rin kami ingatan, Ama. Kaya naman, Panginoon, nag-uumapaw ang aming mga puso na nagpapasalamat sa iyong habag at grasya mo para sa amin. Salamat. Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Walang higit na mas malaki pa sa iyo, Panginoon. Maging ang mga sitwasyon na aming nararanasan, Lord, datiting yan, Panginoon, kumpara sa magagawa mo sa amin. Kaya naman, Ama, nagtitiwala kami sa umagang ito. Patuloy po namin ipinamamanig sa iyo, Diyos, ang apat ng sulok ng lugar na ito. Pangunahan mo, Ama. Pasihan mo na yung banal na Espiritu Santo ang bawat tatayo sa aming harapan. Patuloy na nagdideklara kami ng anointing ng banal na kapangyarihan mo, Panginoong Jesus, na makapangyarihan sa lahat, ay sumaamin nawa. Panginoon, maraming salamat. O Diyos, ang dalangin po namin, dinggin mo, O Diyos, sapagkat sabi mo nga po, Panginoon, sa pamamagitan ng marugtog na pananalangin, ikaw ay nakikinig.
Purihin ka, O Diyos. Maraming salamat at patuloy namin inaalala ang aming mga kapatiran na hindi ko namin nakasama sa umagang ito. Nasa labas man ng bansa, Panginoon, at sa aming mga tahanan. Panginoon, kung paanong pag-uumapawin mo ang aming mga puso ng kagalakan at kapayapaan, sila man ay maranasan din, Panginoon, nasa kanilang mga tahanan. Panginoon, maraming salamat. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka sa iyong dakilang pangalan. Ito pong aming sama-samang pananalangin ng may pagpapasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Hallelujah! Tunay nga po buhay ang presensya ng Panginoon sa umagang ito. Amen! Amen! Yan. Ang good news po ng Panginoon sa atin sa umaga na ito ay, sabi niya, lahat ng pagsubok na dumating sa atin is may expiration.
paikot-ikot man ang mundo, puso ko'y laging sa'yo. Oh Jesus, nilagyan mo Salamat, Panginoon Diyos, sa panibagong buhay. Lakas, buhay kagalingan, na mula sa walang inyo. halaga. Ngunit dahil sa'yo ngayon ay may ligaya. Ika'y aking taklang sa dilim, sa'yo'y wala nang
Lord, kaano man nararanasan namin ngayon yung kawalan, may Diyos na tagapagligtas at nagsasabing, ako ang magraragasan ng pagpapala sa iyo sa umagang ito. Basta't piliin mong magtiwala sa akin. Salamat sa iyo, Panginoon. And this is our cry, Father God. Ito ang aming awit. Walang mahirap sa iyo, sapagkat ikaw ang Panginoon at makapangyarihan.
Napakasarap na sumamba sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen po ba? At tunay nga na salamat sa Panginoon at dahil nga tayo po ay muli pinagsama-sama sa isang lugar na ito upang tayo po ay patuloy na magbigay ng papuri at pagsamba sa kanyang dakilang pangalan. Amen po ba? Yan, napakasarap po talaga na bagamat di naman natin nililimitahan yung sa ating pong mga online services. Yan, iba pa rin po talaga pagka tayo po ay sama-samang physical na nagpupuri sa ating pong Panginoon Diyos na buhay. Amen po ba ron? Naobserbahan niyo po ba gayon na yung sa panonood po natin, yan ang ating mga online services. Yan talagang sabi ko iba pa rin talaga pagka tayo po ay sama-sama physically, di po ba, sa ating pong bahay sambahan. Kaya naman po, sa umaga po na ito, napakapalad po natin ng mga hinirang ng Diyos, na hinirang ng ating pong Panginoong Diyos na buhay, na tayo po ay may kalayaan, bagamat nasa ilalim pa rin po tayo ng MGCQ. Yan, purihin po yung Panginoon at sa maging sa mga ating pong pamahalaan, yan, binigyan po tayo ng kapahintulutan, bagamat 50% ng ating pong members ay po pwedeng sumamba sa ating pong Panginoong Diyos. Yan, purihin po yung Panginoon dahil sa lugar po ng Balanga, hindi pa rin po sila pinapahintulutan, kaya online services pa rin po sila ngayon. At yan, pakapalad po natin dito po sa Limay, ayan, tayo po ay binigyan ng pagkakataon upang tayo po ay magkasama-sama sa ating pong pananambahan. Yan, kaya nga naman po sa ating pong umaga na ito na ating pong mensahe ay matatagpuan po natin yung ating pong teksto sa Romans 8 verse 28. Pinamagatan po siya kailan nagiging pagpapala ang problema. Yan, basahin po natin doon sa Romans 8 verse 28. Yan, tayo po lahat, basahin po natin na sabay-sabay. Ready, go! Alam natin na ginagamit ng Diyos ang lahat para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, na tinawag niya ayon sa Kanyang pasyon. Purihin po yung Panginoon sa Kanya pong mga banal na salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon na kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa umaga na ito. Salamat sa iyo mga salita na aming pong pagbubulay-bulayan. Dalangin po namin na patuloy pong bibigyan ng karunungan, kaunawaan po Panginoon sa iyong mga salita na ito. Buksan mo yung aming po mga puso, aming po mga isipan, kasi ganoon ay patuloy na yung mga salita po na ito ay maging kalakasan ng aming po mga spiritual na buhay. Patuloy Lord na gamitin mo lamang ako bilang daluyan po Panginoon na yung mga banal na salita sa umaga na ito. Sa iyo po ang papuri sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tunay nga, ang pamagat po ng ating pong paksa ngayong umaga po na ito ay kailan nagiging pagpapala yung problema. Hindi naman po lingid sa atin, di po ba na lahat po tayo may problema. Amen po ba rin? Yan, sabi nga, makikita po natin sa ating pong pag-aaralan ngayong umaga po na ito yung mga problema na nagiging sanhi po ng pagpapala. Hindi po lahat ng problema ay sabi nga ay ano bang magandang term natin, hindi po lahat ng problema ay mga pagsubok ay kaya-kaya tayo ilugmok, di po ba? Hindi po lahat ng problema ay kaya-kaya tayong panghinain o maging sa ating pong pananampalataya ay nawawalan tayo ng pananampalataya ng dahil sa pagsubok o ng dahil po sa problema na ating pong nararanasan. Yan. Na naniniwala po ba tayo na ang problema o yung mga pagsubok na nararanasan natin, ito po ay minsan o ito po ay nagiging pagpapala. Yan, di po ba? Napakasarap.
Lord, napakasarap isipin na sa ganitong pagkakataon, sa binigyan mo ako ng pagsubok na ganito, o binigyan mo ako ng problema na ito, Lord, salamat at naging pagpapala ito sa akin. Yan. Kaya nga po, tingnan po natin dyan yung problema na ating pong mga naranasan o yung mga maging pagpapala po natin sa buhay, yung mga problema na ito. And, kung ito po ay yung naranasan o hindi po ito maging pabigat sa ating pong buhay. Hindi po dapat, sabi ko nga na hindi po dapat na tayo mailugmo o may bagsak o tayo po ay hindi panghinaan ng mga pagsubok na ito o ng mga problema na ito. Yan, kadalasan po kasi ang problema, ito po yung nagiging dahilan po ng ating pong panghihina. Amen po ba? Na hindi mo nakita yung kapatid. O kapatid, bakit wala ka sa gawain nung linggo na yun o nung araw po niya? Kasi may problema ako eh. Yan, naiisang tabi niya yung gawain ng Panginoon. Dahil siya po ay pinanghihinaan ng loob dahil sa kanya pong nararanasan. O siya po ay sinabi nga ay nanlulupay-pay. Yan, nawawala na siya po ng pag-asa. Nawawala ng kapayapaan sa kanya pong buhay. Yung mga ganyang gawain daw po, yung ganyang kaisipan na dahil po sa problema, kung minsan niya maliit lang yung problema, pinapalaki, di po ba? Kaya patuloy siyang nanlulupay-pay, patuloy siyang nanghihina, patuloy siyang nawawala ng pag-asa. Maliit na bagay, pinapalaki. Yan. Kaya nga po, sabi nga, ito daw po yung mga ugali o yung tawag dito. Ito po daw po yung problema o yung mga ugali na nakakapanghina sa atin. Yan. Pinasisiglan nga daw po, yan, ang ating pong talata po na yan, ng Romans 8 verse 28, yung ang mga anak ng Diyos ay kapag kailangan magbata ng pagdurusa sa kanilang buhay. Yan. Mula sa pagdurusa ay napapalabas daw po ng Diyos yung mabuti. At ang mabuting ginagawa ng Diyos ay ang matulad tayo kay Kristo. At sa huli ay makakamtan po natin yung kaluwalhatian. Kaya nga po yung pangakong ito ay para lamang sa mga umiibig sa ating pong Panginoon. Sino po ba yung mga umiibig sa ating pong Panginoon? Yan, amen po ba? Yan, kaya nga, siguro kung hindi mo mahal yung Panginoon, wala ka rito sa umaga na ito. Di ba? Kaya ka narito dahil gusto mo mapapurihan, gusto mo sumamba sa Panginoon dahil iniibig mo ang Panginoon. Dahil siya naman po talaga yung unang umibig po sa atin. Yan. Kailan nagiging pagpapala ang problema? Yan. Kaya nga po, sabi nga, ang problema ay madalas, nga po sinasabi ko, madalas ito na siya po yung pinanggagalingan nga po ng ating pong panghihina, ng ating pong pangtutupay-pay, kawalan ng pag-asa, kawalan ng gana sa buhay. Dahil yan nga po, pag yan yung naranasan mo, ikaw ay magiging talunan. Kaya nga po, sa katanungan po na yan, kailan nagiging pagpapala ang problema? Unang puntos. Yan. Kapag ipinapaalala nito yung ating limitasyon. Yan. Kailan nagiging pagpapala yung mga problema? Yan, kapag ipinapaalala nito yung ating limitasyon. Sabi nga madalas, di po ba, sabi nga, tayo bilang tao, meron tayong mga hangganan lamang. Meron tayong mga kaisipan natin, merong hangganan. Yung kakayahan natin, yung lakas natin, merong hangganan. Hindi katulad ng ating pong Panginoong Diyos, di ba? Sabi nga, wala siyang limitasyon. Hindi natin siya bigyan, hindi siya natin dapat binibigyan ng limitasyon. Kasi nga po, sabi nga, ang problema ng tao, kung wala daw pong problema yung tao, ito na nga daw po siguro nagiging palalo o nagiging abusado na po yung tao, di ba? Laging laman ng kanyang isip, o nasa kanyang kaisipan, kaya-kaya na po natin yung lahat. Kaya-kaya natin gawin yung lahat, di ba? Hindi po, sabi nga, kahit tayo po ay walang problema, sabi nga, meron din po tayong limitasyon. O merong hangganan yung atin po mga kakayahan. Yan,
Para bagang kapag tayo po ay sinasabi nga natin na wala tayong problema dahil nakakamta na po natin yung lahat ng ating po mga tinatangkilik o lahat ng ating gawin na tayo po ay sinasabi natin na tayo po ay matagumpay o lahat ng mga ating po mga tinatangkilik sa buhay ay talaga naman na andun yung kasaganahan. Pero sinasabi nga, yung mga problema na ating pong naranasan, yan, lahat po yan ay meron pong limitasyon. Hindi po tayo dapat bumase doon sa lahat ng ating pong tinatangkilik. Para bang iniisip natin, tayo na yung nasa pinakamataas na lugar upang tayo po ay magmayabang o tayo po ay magmalaki. Ano po yung sinasabi doon sa Awit 22 verse 19? Tignan po natin. Kaya sabi ay, ngunit ikaw, O Panginoon, wag mo akong layuan o aking lakas, lumapit ka agad at ako ay tulungan. Yan. Kaya minsan, ang problema daw po ay nakakabuglag. Yan. Bakit po? Kasi parang dinala daw po natin na kailangan yung ating pong Panginoon. Di ba? Hindi sinasabi mo kanina na parang kapag ka ikaw po ay lahat ng bagay ay yun ang tinatangkilik o sinasabi mo na walang problema, wala akong kahit na pinansyal, hindi ko pinoproblema yan dahil sagana ako dyan. O yung aking kakayahan, yung aking lakas, hindi ko pinoproblema dyan dahil malakas ako. Malakas akong kumain ng gulay. Diba? Yung ating karunungan, matalino ako, kung laude ako summa kung laude ako Diba? Ganyan, hindi na natin ba. Kaya sinasabi nga, na yung problema, ito daw po ay nakakabulag kasi parang din na daw po natin kailangan yung ating pong Panginoon. Kaya nakakalimutan na natin yung nagbigay sa atin ng ating pong mga tinatangkilik. Subalit, sabi nga, pag may problema at dahil doon, doon po natin, kapag po tayo ay nagkaroon ng mga pagsubok o yung mga problema sa buhay, doon daw po natin nakikita yung ating pong Panginoong Diyos na siya po yung nagbibigay ng kalakasan sa ating pong loob, di po ba? Kapag tayo po ay dumadanas ng mga problema, yan, isang pagkakataon yun, di po ba na hinahanap natin o tayo po ay dumudulog sa ating pong Panginoong Diyos at siya po yung ating pong sinasangguni doon sa problema na ating pong dinaranas. Kaya nga po, sabi nga na isang pagbibigay po yun, isang pagpapala po yun na tayo po ay dumanas ng problema, yan, doon po natin nakikita o doon po natin nabibigyan ng pagkakataon yung ating pong Panginoong Diyos upang siya po ay ating pong lapitan. Amen po ba? Kaya nga po na masasabi nga po natin na yung problema ay ito po ay nagiging sanhi ng ating pong mga pagpapala. Kaya nga po dyan, sabi nga, pinapakita ng problema ang iyong hangganan na hanggang doon na lang po talaga yung problema na yon at malalampasan din po natin yung mga problema ang ating pong nararanasan. Maging yung ating pong mga kakayahan, yan, sabi nga, mayroong limitasyon, mayroong hangganan. Hanggang doon lang yung kakayahan mo na yon. Hanggang doon lang yung lakas mo na yon. Kaya, kahit gaano ka kagaling, o kahit gaano ka kayaman, yan, kahit gaano ka man katalino, yan, o kahit sabi natin gaano katindi yung katayuan ng isang tao, basta ang isipin natin, tao lang yan. Merong mas makapangyarihan o merong mas malakas dyan o merong mas malaki dyan kundi yung ating pong Panginoong Diyos. Yan, may limitasyon. Kaya kailangan natin ng Diyos kasi kapag ang Diyos ang nagbigay sa atin o ang Diyos ay atin pong laging dinudulugan, yan, nadudugtungan daw po yung ating pong limitasyon. Amen po ba? Sabi yung karunungan natin o yung kalakasan natin, ayan, may mga hangganan lang po talaga yan. Ngunit kapag tayo po ay lumalapit sa Diyos,
yan, nadudugtungan yung hangganan po natin na yun, o yung limitasyon po natin na yun. Dahil nga po, ang Diyos ay talagang, sabi natin, siya po, sa Kanya po ay walang imposible. Amen po ba? Ang Diyos, ang natural sa Diyos ay nagiging supernatural. Amen? Kaya ang Diyos, ang Diyos ang siyang makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Yan, una po yan na nagiging pagpapala sa atin na binibigay po ng problema kapag pinapaalala sa atin yung ating pong mga limitasyon. Pangalawa, ano pa yung sinasabi? Pakibasa po. Kapag tinuturuan tayo itong makapagbaba. Yan, di po ba? Nagiging pagpapala yung problema kapag tayo po ay naroon po sa atin yung pagpapakumbaba. Yan. Dahil sabi nga po, ang pagpapakumbaba ay deklara po ito ng total dependence on God. Yan. Sa totoo lang po, walang higit na dapat po nating maging response. Unang-una, kundi ang magpakumbaba sa harapan ng ating pong Panginoong Diyos. Huwag ka na, may problema ka na nga, magmamalaki ka pa, di ba? Dapat talagang dapat lagi po tayo nakadepende sa ating pong Panginoon. O lagi po tayo magpakumbaba sa harapan ng ating pong Panginoong Diyos. Kahit nga kung sabi nga ay kahit na daw po alam po natin na kaya-kaya po natin yung problema, yan, mas sa tulong ng Panginoon o mas ito po ay naidulog po natin, nagpakumbaba po tayo sa harapan ng Panginoon. At sabi nga ay mas madali po nating mariresolve yung mga problema na ating pong nararanasan. O mas maganda pa dahil laging may mas magandang plano yung ating pong Panginoon Diyos sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Kaya nga po, kung kailangan pa na magkaroon ng problema bago kayo magpakumbaba, sabi nga ay kung kung kinakailangan daw po natin magkaroon ng mga problema pa, yung bago tayo magkaroon ng ugali na magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoong Diyos, ay blessing po yung problema, di ba? Sabi nga ay, kasi nga pagka tayo po ay walang problema, sabi nga ay nakakabulag o tayo po ay nagiging mapagmataas na, hindi na nakakalimutan na natin yung ating Panginoong Diyos. Kaya blessing po sa atin kapag ka po tayo po ay dumadanas ng mga problema at natututo tayong magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po ito ay nagiging isang pagpapala, nagiging daan upang tayo po ay magpakumbaba sa ating Panginoong Diyos. Ano po yung sinasabi sa Deuteronomy 8 verse 2 and 3? Ayan, basahin po natin na sabay-sabay. Ready, go! Alalahanin ninyo kung paano niya kayong pinagnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin niya siya. Verse 3. Tayo po lahat. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago bigyan ng mana isang pagkain hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa ninyo ito upang pakilala sa inyo na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin ni Yahweh. Yan, sabi nga dyan ang Panginoon daw po yung nagdala ng mga pagsubok at kaguluhan sa kanyang bayan sa ilang upang turuan sila na ang buhay ay hindi lamang sa pisikal, kundi ang kapakanan ng tao ang nakasalalay sa kaugnayan ng Diyos at sa pagsunod sa kanyang mga salita. Sabi nga, maging, di ba, nung tinuksulin nyo yung ating Panginoon, gawin mong tinapay, yung bato na ito, sabi, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa lahat, sa bawat salita na pupunta sa bibig ng ating Panginoon. Kaya nga po, yan, pinagdaranas ng mga Israelita noon, pinagdaranas din po nung sila po ay nasa ilang, sila po ay ginutom, sila po ay nauhaw, kaya talagang napakadami lang na reklamo nung sila po ay nasa ilang. Kaya nga,
dapat na magkaroon sila ng pagpakumbaba o tinuruan sila ng pagpakumbaba sa harapan ng ating pong Panginoon Diyos. At maranasan nga po natin yung kanya pong mga pagpapala. Kaya paminsan-minsan hinahayaan daw po ng Panginoon yung mga problema sa ating buhay. Kaya bilang isang uri, ito nga daw po ay bilang isang uri ng pagdidisiplina, katulad ng isang ama upang turuan tayong panghawakan ng mas mahigpit pa at tanggapin yung kanyang mga salita ng mas maluwag po sa ating pong kalooban. Yan. Kuminsan talaga pinapahintulutan po ng Panginoon na tayo po ay dumaan o dumanas ng mga problema. Hindi para ikaw ay panghinain, hindi para ikaw ay mawala ng pag-asa, kundi tinuturuan po tayo, pinaparanas po sa ating problema para po tayo ay matuto na magpakumbaba sa ating pong Panginoong Diyos. Okay. Kaya po ng mga Israelita, yan, kinailangan nilang magtiwala sa Diyos kahit daw po nga po doon sa pinakamaliit nilang pangangailangan, yung kanila nga daw po mga pagkain at yung kanila pong maiinom. Yan. Pinahintulot po yan, pinahintulot nga po yung problema upang tayo po ay matutong magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Yan. Pangatlo, ano po yung isang pagpapala po na yan na yung sa pamamagitan niya po ng problema. Ano po yung sinasabi sa pangatlo? Yan. Basahin po natin ang lahat. Ready, go. Kapag ibinabalik tayo nito sa diwa ng pananalangin. Yan. Isang pagpapala po yun, di po ba? Na kapag tayo po ay nasa problema, yan, pinabalik po ng Panginoon na tayo po ay lumapit sa Kanya sa pamamagitan niya po ng pananalangin. Yan. Di po makikita po natin, sabi nga, makikita po natin sa isang pagtitipon, o halimbawa sa isang pananalangin, makikita po natin na yung tao na sasabihin natin walang problema, paano po natin makikita o paano po natin mamamalas na isang tao walang problema? Sabi nga, kung siya ay manalangin ay talagang napakabilis. Kung siya ay manalangin ay talagang kukunti o napaka-igsig ng kanya pong panalangin. Sabi nga, balit kapag tayo daw po ay dumadalas sa kanya pong sa ating pong ginagawang pananalangin, o yung humahaba yung ating panalangin at yung lalim ng ating panalangin ay talagang lumalalim, talagang masasabi natin o makikita natin o ramdam natin na yung isang tao, yung isang kapatid ay meron siyang problema, di ba? Sino pong nakaranas na gano'n na talagang tayo po ay nagpakumbaba sa Panginoon o tayo po ay dumulog sa Kanya at talaga sa bigat ng iyong problema ay nararamdaman. Sabi nga, hindi mo na halos masambit o hindi mo na halos mabigkas ang iyong pinagdadaanan hanggang sa tumutulo na lang yung luha mo. Wala ka nang masabi. Diba? Na nang dahil doon sa problema na yung dinaranas ay talagang luha na lang yung tumutulo sa iyong mga mata at kinakausap mo yung Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po, nasabi nga, isang pagpapala po yan na yung problema na ating pong naranasan kapag tayo po ay binabalik nito sa diwa po ng pananalangin. Kasi nga po, meron po talagang mga ibang tao na talagang kapag sila po ay sagana-sagana sa buhay o wala silang problema, talagang nakakalimutan na nila yung Panginoon, nakakalimutan na nila yung manalangin. Hindi na talaga sila marunong lumuhod sa ating pong Panginoon. Kaya nga po, palad po natin na sa mga pinagdadaanan po nating sitwasyon, sa pinagdadaanan po nating problema, ay talagang iniluluhod po natin ito sa ating pong Panginoon. O tayo po ay sabi nga, binabalik po tayo sa diwa po ng pananalangin. Amen po ba? Kaya nga po, makikita mo, sabi nga, sa panahon po ngayon, gaya po ngayon na atin pong naranasan ng pandemic o yung COVID-19 po na yan, di po ba? Bakit pa po problemahin natin, ano?
Bakit nga baga problemahin pa natin, Robert? Problemahin na lang ng DOH yan, kung ano magiging kung ano magiging pasya nila para makontrol to, pag-aaralan nila, di ba? Bakit baga problemahin pa natin? Subalit tayo nga po kasi ng mga anak ng Diyos, kumikilala sa ating pong Panginoon, na tayo po talaga ay dudulog sa panalangin. Sinasama po natin yung ating pong bansa o yung buong daigdig. Kasi po, concerned din po tayo doon po sa nangyayari sa ating kapaligiran. Ngayon po ba, na talagang Lord, talagang binibigay natin, o sabi nga, gamitin tayo ng Panginoon para ihingi natin ng tawad yung mga nangyayari dito sa ating pong bansa o yung mga karumihan o yung mga korupsyon na nangyayari sa ating pong bansa. Tagapamagitan tayo sa pananalangin sa ating pong Panginoon, di ba? Na para, sabi nga, bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas, yan, gamitin tayo o maging isa tayong instrumento para maihingi natin ang tawad yung ating pong bansa. Para po, sabi nga dun sa Chronicles 7:14, di ba na sa sandaling yung kanyang bayan ay manikluhod o magpakumbaba at manalangin. Yan, at diringgin po ng Panginoon lahat po ng ating pong mga panalangin para po sa ating pong bansa. Kaya nga po bilang isang Kristiyano, bilang isang mamayan ng bansang Pilipinas, yan, tayo po ay patuloy na manalangin o panalangin po natin yung ating pong mga nasa health workers o yan na ating pong mga Pangulo upang bigyan nga po ng karampatan na pagpapasya, lalo na nga po napakabigat po ng katatayuan ng ating pong Pangulo dahil nga po sa lahat po ng naging Pangulo, di ba? Pang ilan na po ba siyang Pangulo? 70 na ba? O 18? Yan, nasa kanya pong termino, dumating yung pagsubok po na ito na ating pong nararanasan, di ba? Hindi lang Pilipinas, kundi buong mundo nararanasan. Kaya nga po, sabi nga, napaka bigat ng tungkulin ng ating pong Pangulo upang harapin yung ganitong problema. Kaya nga po, yan, hindi kaya ito bilang isang anak ng Diyos o isang mananampalataya, tulungan po natin yung ating pong bansa na may bangon. At wala po tayong gagawin kundi tayo po ay makiisa sa pananalangin para po sa ating pong bansa. At sabi nga po nito, ang isang mahalagang lunas para sa ating yan. Sabi nga, paminsan-minsan nga daw po, hinahayaan ng Panginoon yung mga problema ng ating buhay bilang isang, ito nga po ay isang uri ng pagdidisiplina. Kaya para nga po tayo po nito ay magbalik sa diwa po ng panalangin. Yan. Isang mahalagang lunas daw po para sa ating pagkabalisa ay ang panalangin ng ating pong basahin po muna natin yung Philippians o Filipos 4 verse 6 and 7. Kaya basahin po natin lahat. Ready, go. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hinginin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Verse 7. At ang di maliring na kapayapaan ng Diyos ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan. Ang isang mahalagang lunas daw po para sa ating pagkabalisa ay ang panalangin. At sa ating pong panalangin at atin daw pong napanunumbalik ang ating tiwala at yung katapatan po ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Yan, at sa atin din daw pong pananalangin, yan, dumarating yung kapayapaan ng Diyos na nag-iingat daw po sa ating pong mga puso at pag-iisip na ang bunga po ng ating pakipag-isa na nagiging bunga po ng ating pong pakipag-isa sa ating pong Panginoon sa Kristo. At yung pangatlo nga daw po ay pinalalakas tayo ng Diyos upang magawa, maisagawa ang lahat ng bagay
na kanyang ninanais para po sa atin. Yan. Kaya nga po, kapag sobrang daw po yung problema na ating pong nararanasan, kung maging sa ating pong mga pamilya, di po ba? Sabi nga, nag-uusap-usap na yung buong pamilya. Yan, di po ba, na kapag lalo-lalo na kapag yung ating pong mga anak, yan, yung problema, yan, ramdam po yan, mga magulang. Kaya nga po, yan, kinakausap, kasi nakikita yun eh. Kung problemado ba yung anak, nakikita sa kilos. Kung minsan, bakit itong anak ko na ito ay mukhang 2 araw na yata hindi kumakain. Mga hayaya ito manghihina ito Kaya kakausapin po ng mga magulang yung kanya po mga anak upang mapag-usapan na nga po. Yan, talagang alamin kung ano po yung pinag-uugatan ng hindi niya pagkain o ng laging tulala ng kanya pong anak na ito. Diba? Kaya nga po yun patuloy na pag-uusap-usapan na nga po yun. Kaya nga po, kita nga po kapag may problema yung isang tao o balat. Pakitingnan mo yung katabi mo. Problemado ba yan? Nakikita ba yan? Kapag maganda ang ngiti niyan, okay lang yan. May problema man, sabi nga ay kayang-kaya. Mas malaki yung ating pong Panginoon. Amen? Kaysa doon sa problema na ating pong naranasan. Kaya nga po, maging sa, sinasabi mo nga kanina, maging sa ating pong pananalangin, yan, talagang niluluhod o dinudulog sa Panginoon yung ng buong puso o yung lalim ng kanya pong pananalangin ay talagang masasabi natin parang hindi na natin maarok. Diba? Nasa makikita natin na kapag problema ay talagang malalim na o yung mabigat na. Kaya magiging pagpapala po ito, yung problema mo na yan kung ikaw ay matututong manalangin o manumbalik sa Panginoon at mananalangin. Amen po ba ron? Huwag natin pong tawag dito. Huwag po natin hayaan na tayo po ay tumigil sa ating pong pananalangin dahil mas malaki po ng nagagawa ng panalangin. Lalo nga po mga dumaranas po ng mga ganitong pagsubok. Yung sinasabi sa pang-apat, sa pagpapala na pinanggagalingan ng problema. Yan, pakibasa po lahat. Kapag pinapalala ito ang ating pagkukulang at kasalanan. Yan, kapag sobrang na nga daw po yung problema, ng bawat isa, yan, nag-uusap-usap na kapag sobrang hirap na yung mga nangyayari, yan, naalala natin na kapag ikaw po bagay dumadanas ng isang malaking pagsubok, ng isang malaking problema, para bagang, oops, pinapalo na yata ako ni Lord. Oops, nakakalimot na yata ako sa Panginoon. O nagkakaroon na yata ako ng pagkukulang sa Panginoon. Diba? Lagi natin naiisip yung gano'n na kapag tayo po ay dumadanas ng mga bibigat na problema o yung ating pong pagkukulang o yung ating pong mga kasalanan, yan. Sa mga ganong pagkakataon na ipapaalala po sa atin na tayo po ay pinapalo ng ating pong Panginoon. Kinakailangan lang po natin na manumbalik o kinakailangan lamang po natin yung muli tayo po ay maglingkod sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Yan, kaya nga sabi nga, isa daw po na mapanganib na kalagayan yung may mga problema, yung may problema ka at alam mo na namumuhay ka na lagi doon sa mga pagsubok na yon ay wala po rin itong mangyayari. Ito sinasabi doon sa 1:5 verse 12 hanggang 14. Basahin po natin verse 12, tayo po lahat. At siya tinanong nila, sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi nakikilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Verse 14. Yan tayo pong lahat.
Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Ito po yung tagpo na yung meron pong isang lalaki na may sakit o yung doon sa lawa na walang maglusong sa kanya dahil siya nga po ay isang lumpo. Yan. Na siya po ay pinagaling sa kanya pong pagtitiwala na kapag ka naisaw-saw niya yung kanyang kamay o yung kanyang paa doon sa pagka kumulo na yung tubig doon sa lawa na yun, na siya po ay gagaling. Yan. Dahil nga po doon sa pinakita nga po pananampalataya na yun, mga isang tao po na yun, ay siya po ay gumaling. Yan. Iniingi daw po ng ating pong Panginoong Hesus mula sa lahat nang nagpapahayag ng pananampalataya sa kanyang pangalan na huwag po tayong magkasala dahil nga po doon sa yan nga po yung kasalanan, yan po yung isa sa umahad lang po para po doon sa pagpapatibay po o yung pagpapatatag po ng ating pong pananampalataya. Kaya nga po, sabi isang pagpapala, kung tayo po ay laging napapaalalahanan ng problema na ating pong nararanasan at naaalala po natin yung ating mga pagkukulang o yung ating pong mga kasalanan. Kaya nga po, sa ating pong mga nagagawang pagkakasala, yan, sabi nga nabibigyan po tayo o napapaalalahanan po tayo na tayo po ay nagkukulang na o tayo po ay nagkakasala na sa ating pong Panginoon. Kaya nga po, yan, yung tayo po ay, sabi nga natin na tayo po ay pinapalo na ng Panginoon. Kaya kailangan lang po natin na alalahanin o yung ating pong mga nagiging kasalanan o yung ating pong mga pagkukulang. Yan, ikalimang puntos. Bakit nagiging pagpapala yung mga problema? Yan, number 5. Kapag dahil sa problema, tayo po ay nanunumbalik sa Diyos. Yan. 99.9% daw po ng mga taong nakatagpo sa Diyos ay sila po ay may problema. O sabi nga kaya sila po ay nanumbalik sa ating pong Panginoon. Gaya sinasabi ko nga kanina, hindi sabi nga yung 0.1% na manunumbalik, kaya sabi nyo 99% yung sila po ay nakatagpo sa Panginoon sa panahon po na sila po ay dumadanas ng mga problema. Yan, kaya nga po isang napaka-laking pagpapala po nun, di po ba yung problema po na yun, kaya nga po sinasabi natin dito na kailan nagiging pagpapala yung problema, di po ba? Kapag tayo nga po ay dumadanas ng problema, yan talagang idinudulog po natin o tayo po ay nanunumbalik sa ating pong Panginoong Diyos. Kapag tayo po ay may sakit, di po ba? Lalo na yung mga iba, lalo na yung mga hindi mananampalataya, di po ba? Na kapag sila po talaga ay may sakit, naaalala po nila yung Panginoon. Naka-encounter na rin po kami niya noon, kami po ay humahayo na talagang siya po ay unbeliever. Pagkatapos, naniniwala po siya doon sa panalangin ng mga Kristiyano. Di ba? At timano, pagka tinanong mo kanilang prayer request, talagang sinasabi nila, kung naaalala rin talaga nila na yung Diyos ang magpapagaling sa Kanya o yung Diyos na atin pong sinasampalatayanan ay Diyos ng kagalingan. Ay may pubaran? Kaya nga po, sabi niya, sa kabila po ng mga ganitong pagsubok o sa kabila po ng ganitong mga ating pong nararanasan ng mga problema, ay pinapaalala po o tayo po ay nanunumbalik sa ating pong Panginoong Diyos. Yan, may mga nag-backslide. Yan, na nang dahil sa problema, di po ba? O natisod. Tapos, sa halip na, sabi mo nga, yung sa mga nagbibigay ng disciplinary action, yan, bibigyan mo siya ng disciplinary action, magiging tulay lamang po yun, o magiging
daan lang po yun para po yung kapatid ay lalong manghina sa kanya pong ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Kaya hindi po dapat isipan po natin na hindi po isang daan yung sa isang kapatid na bigyan po siya ng disciplinary action, kundi siya po ay patuloy nating samahan. Halimbawa, isang Kristiyano ay nagkasala o nag-backslide, patuloy po natin siyang samahan o patuloy natin siyang ipanalangin upang siya po ay makapanumbalik sa ating pong Panginoon. Amen po ba ron? Kaya talaga naman na, saya-saya na ako sa buhay. Tawag dito, tinatangkili ko na lahat. Marunong na ako, malakas ako, wala akong nararamdaman sa aking katawan. Hindi na natin naalala yung Panginoon doon, di po ba? Kaya nga po, sabi nga dyan na kapag tayo po kaya dumadanas sa mga problema na yan, talagang isang pagpapala po yan at tayo po ay nakakasumpong na tayo po ay nanunumbalik sa ating pong Panginoon Diyos na buhay. Amen po ba ron? Kaya nga po, isang pagpapala po yan. Huwag po tayong malugmok o huwag po tayong ma-down ng problema, kundi manumbalik po tayo sa ating pong Panginoon Diyos at tayo po ay Kanya pong pagpapalain. At panghuli po, pang-anim na pagpapala na nagagaling sa problema o na ibibigay po ng problema, po yung number 6. Yan. Ano po sinasabi? Pakibasa po. Dahil sa problema ay naalala natin ang mga pangako ng Diyos. Yan. Kapag dahil sa problema ay naaalala natin yung mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba ron? Amen. Yan. Madami, di po ba? Sa amin pong pinag-aralan noon, sa amin pong dito, small group, yung 365 days. Yan, halos araw-araw, merong pangako po sa atin yung ating pong Panginoon. Kaya kanina nga po, nung akin pong binalikan, yung mensahe po na ito, nabasa ko po doon sa dingding, sa pintuan po namin, nakasabi po doon, meron po isang, andun po yung mga pinag-aralan po namin yung sa small group, na yung 365 days nga po na pangako ng Diyos. Araw-araw po yung iba-iba. Ngayon, nakita nga po yung buwan ng August doon, na talagang, bagamat nung nakaraang taon pa yun, ay talagang masasabi mo na napakadami po ng pangako po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Kaya kaya nga po, sabi natin na isang pagpapala po o yung problema na kapag tayo ay naaalala natin yung mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Yan. Na napakahalaga daw po ng mga pangako sa atin ng ating Diyos. Lalo na nga daw po kapag tayo po ay may problema. Amen po ba? Kapag ikaw dumadanas ng mga pagsubok o ng mga problema sa buhay, alalahanin po natin yung pangako ng ating Panginoon. Yan. At i-claim po natin na tayo po ay yung kanya pong pangako na yon at Diyos po yung nangako, hindi niya po tayo bibiruin. Amen po ba ron? Kaya nga po talagang masasabi po natin na napakadami yung pangako na ating pong Panginoong Diyos. Ano po sinasabi niya sa awit 119 verse 147 to 148? Yan, tayo po lahat. Basahin po natin. Ready, go. Madilim pa, ang lingkod ko ay gising na tumatawag sa pangako mong iniwan, pag-asa ko'y nakalaga. 148, hindi ako makatulog, magdamag na laging gising, at ang aking pinugulay ay bigay mong aralin. Yan, sabi nga, ang mga anak daw po ng Diyos, kapag daw po tayo ay may mga problema, yan, nakukuha po natin na binabalik-balikan yung mga pangako na ito ng ating pong Panginoong Diyos. O tayo po ay nanunumbalik o binabalikan po natin yung kanya pong mga sulat o yung kanya pong mga salita na
atin pong mga binabasa o binabalikan po natin yung atin pong mga katatayuan sa buhay. Yan, kapag ka po tayo ay may problema, yan, aalala nga po natin yung mga pangako ng ating pong Panginoong Diyos. Sinasampalatayanan po natin yan. Kaya nga po, patuloy na yung patatagin po natin yung ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon dahil yung kanyang mga pangako ay hindi na tayo bibiguin. Kaya nga po, ang anak daw po ng Diyos ay dapat hindi po nanghihina. Yan. Pakisabi mo sa katabi mo, dapat hindi ka nanghihina. Yan. At hindi daw po tayo dapat disconnected sa ating pong Panginoong Diyos. Dapat hindi po tayo hiwalay, hindi po tayo, lagi po tayong nakakonekta, o lagi po tayong bawat oras po natin ay hindi po tayo nakakalimot sa ating pong Panginoong Diyos. Dahil po, kung tayo daw po ay nakakalimot, yan, tayo po ay nagiging mahina. At kung tayo nga daw po ay nakakalimot sa ating pong Panginoon o sa mga pangako sa ating ng ating pong Panginoon, hindi po tayo nagiging powerful. Dahil ang ating pong Panginoong Jesus, siya po ay makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Yan. Hindi bagay sa anak ng Diyos ang mahina. Yan. Yan po, yung anim na mga sanhi ng problema na nagiging pagpapala po sa bawat isa po sa atin. Yan. At sa ating pong pagtatapos, sabi nga po na ang problema sa buhay, ang iyong problema daw po sa ating pong buhay, yung na ikaw po ay natatakot para mapigil yung mga nakaraang pagpapala, yung mga nakalaan na pagpapala ng ating pong Panginoon. Ito ba ay takot na humarap sa problema? Ito po ba ay takot na tumayo o panindigan yung problema sa tamang desisyon? O tayo po ba ay may takot na talikuran yung ating pong mga kasalanan o yung takot na sumunod sa ating pong Panginoong Diyos? Yan. Hindi lamang po material na bagay yung mga kayang ibigay sa atin ng ating pong Panginoon. Maging yung mga yung kapayapaan, diba, na ating pong nararanasan, yung kagalakan na ating pong mga nararanasan ay kayang-kayang ibigay sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Yan, kahit sabi nga, kahit na daw po tayo ay dumaan tayo sa mga unpredictable o yung mga hindi nating mga inaasahang sitwasyon, yan, lalo na nga po yung sitwasyon po natin ngayon, kung kailan ba matatapos yung pandemic na ito, yan, para po tayo ay maging kampante, yan, at lagi po natin kasama yung ating Panginoon, tandaan po natin yan, na hindi niya tayo pababayaan. Yan, huwag nating limitahan yung ating Panginoon, siya po ay kasama natin sa bawat pagsubok o sa bawat problema na ating pong nararanasan, kasama po natin yung ating pong Panginoon. Amen po ba? Sabi nga, problema lang yan, mas malaki yung Diyos natin na ating pong sinasampalatayanan. Kaya niya tayong pagtagumpayin sa problema na yan, o yung mga pagsubok na yan. Sabi nga, problema ka lang, alis na, at may paparating pa. Lagi lang po natin isipin, nakasama po natin yung ating pong Panginoong Diyos. Pare, sabi nga, minsan tayo po ay nagkakaroon po ng pagdududa, ngunit huwag po natin hayaang mamahay po ito, yung pagdududa po na ito, huwag po natin hayaang mamahay po o manatili po ito sa ating pong puso. Pagpos, ano po yung dapat po natin gawin? Manalangin tayo ng may pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Tandaan po natin, mahal na mahal po tayo ng ating pong Panginoon. Pakisabi mo nga sa katabi mo, mahal na mahal ka ng ating pong Panginoon. Kaya nga po, patatagin po natin yung ating pong pananampalataya at mas iba yung pagsubok pa o yung mas lalong papatatagin pa tayo dahil sa mga problema na ating pong naranasan. Purihin po yung Panginoon sa mensahe niya po ngayong araw po na ito. Tayo po ay manalangin, tayo po tayo lahat.
Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon, salamat po sa mga puntos po na ito na pinapaalala mo sa bawat isa po sa amin na kapag kami po ay dumaranas ng mga pagsubok, mga problema sa buhay, alam po namin Lord na ikaw po yung siyang aming pong sasangguniin. Hindi po namin dapat bigyan ng limitasyon yung aming pong kakayanan o yung aming pong mga kalakasan, yung aming mga karunungan. Bagkus po Panginoon, kami po ay magtiwala sa iyong karunungan po Panginoon. Salamat po at patuloy na ikaw po yung sumama, mag-iingat sa bawat isa po sa amin. Nawa yung mga mensaheng po na ito ay patuloy na tumibol ko sa aming mga puso at sa aming po mga isipan. Maging kalakasan po namin ito at patuloy na may bahagi din po namin sa aming pong kapwa. Salamat po Panginoon sa maging sa pagpapatuloy na aming pong gawain na ito, ng pagsamba, patuloy na ikaw po yung siyang sumama, yung Santong Espiritu ay patuloy po namin maranasan sa lugar na ito po Panginoon. Kami sa aming pong pagpapatuloy pa nga po ng gawain na ito, samahan mo bawat isa po natatayo sa pulpito po na ito. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Opening time na po. Excited po ba ang bawat isa? Amen. Yan. Marami po sa atin na mananampalataya, naniniwala ako na may favorite verse yung Proverbs 3, 5-6, di ba? Amen po ba? Sino may favorite verse nun? Amen. Yan. Pero sa ating opening ngayon, ang babasahin po natin, yan ay Proverbs 3, verse 9 and 10. Sige, tayo po tayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Buksan po natin yung pong Kawikaan, chapter 3, verses 9 hanggang 10. Sabi po kayo ng amen pag nakita na po Meron po nasa likod ng mga. Okay, sabay-sabay po tayo kahit anong salin po yan. Tayo pong lahat. Si Yahweh ay halugan mo, bahagi ng kayamanan, pinakamainam na animo sa Kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Amen? Sige po tayo. Yan, palagi po natin sinasabi o naririnig, sabi nga, di ba, na pag si Yahweh ang nagputos o nagsalita, di ba, merong kasunod na pangako. Yan, at natutuo po ito sa ating nabasang talata, di ba, sabi nga dito, handugan po natin si Yahweh. Sabi, bahagi ng kayamanan. Kaya nga, hindi naman lahat di po ba? Ano ba yung 10% sa ating tinatangkilik o tinatanggap? Ano ba yung 10% sa ating talent na ipagkakaloob natin? Kasi hindi naman tayo 24/7 na nagdililingkod sa Panginoon, di po ba? May mga time lang na nandito tayo sa ating iglesia. Ano ba yung 10%, di ba? Kaya nga, sa mga Kristiyano minsan nakakalungkot pagka pinagtatalunan ba, ano ba? 10% ba o 90% o ilang percent? Saan ba kukuhanin yung 10%? Doon ba sa gross na salary ko o after na nung deduction? Kasi dami-dami pong deduction ngayon, di ba? Minsan nagkakasabay-sabay, nag-absent ka pa, binawasan ka ng SS, may withholding tax pa, at kung ano-ano, ay meron ka pa palang, nagkaroon ka pa ng loan. Ay di, konti na lang, Lord, paano na ba to? Di ba sa mga nagtatrabaho, ganun po yun. Pero paano ba sa mga walang hanap buhay? Siyempre, meron at meron po tayong tinatangkilik. Kasi gusto natin, di ba, yung verse din sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi na matutuyuan. Gusto natin yung mga talata na mayroong magandang pangako. Pero dapat, sundin muna natin yung nauna doon. Amen po ba doon, mga kapatid? Yan. Kaya, alam ko sa mga taga Great Commandment Christian Church, tayo ay sumusunod sa ating Panginoon sa aral at tuturuan ng banal na salita ng Diyos. Kaya hindi po
natin mapapasubalian na kung humaharap man po tayo sa ganito mga sitwasyon na medyo nababawasan po yung ating kita o nababawasan yung nagbibigay sa atin dahil yung iba is nagbawas, may mga cost cutting, ano po, at kailangan natin parang magkamisan, hindi mo din masasabi na kahit Kristiyano ka, pumapasok din yung sa isip mo na nagwo-worry ka sa kinabukasan. Paano ba kung magtuloy-tuloy itong ganitong pandemic? Paano ba yung mga sitwasyon na minsan tuloy yan? Kami din, ako personally, nag-aabang ako lalo na pagka, ano ba talaga, mag-ECQ na ba bukas o mag-GCQ. And, di ba, ang dami-daming na mga ECQ na yan ngayong mga panahon natin. Pero, tandaan po natin, sa kahit na anumang pong sitwasyon na dumarating sa ating buhay, as long as sinusunod po natin ang ating Panginoon, as long as tumutupad po tayo sa kanyang mga tuntunin, as long as pinangahawakan po natin ang kanyang mga pangako, ang Diyos po natin kailanman ay hindi po nagkulang. Yan. So, sa pagkakataong ito, tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Para hindi po tayo gantokin. Tayo upo. Yan. Sige, pray po tayo. Lord, alam mo po ang sitwasyon na nararanasan po ng bawat isa sa amin. Bagamat, ang iba po sa amin ay may mga pinansyal na pangangailangan, ngunit handang-handa rin po kami sa amin pong ibinibigay, sa amin pong pagkakaloob sa iyo, sapagkat may bahagi po talaga kayo sa lahat po ng aming kinikita, sa lahat po ng aming mga tinatangkilik. Tunay nga po, Diyos, na mga talata na amin pong natungayan ngayong umagang ito ay siyang magbigay po sa amin ng pananampalataya, ng tibay ng aming pananalig na ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi po nagkulang sa amin. Magbigay po kami, Panginoon, ng sapat upang patuloy na ang aming mga sisidlan na hindi po mawalan, hindi po matuyaan, bagkos lagi niyo pa po itong pag-uumapawin sapagkat ikaw ang Diyos na aming pong provider. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa iyo sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sige po, magbigay na po tayo mga kapatid. Ayan, minsan pa po, ayan, awitin po natin yung song na uulan ng pagpapala. Uulan ng pagpapala, Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayang ito, O Diyos. maulan, Ulan ng pagpapala,
announcement? Announcement po tayo. Tararan! Announcement! Yun, no? Yan. Yung prayer worship po natin, yan, sa August 25, dito po sa ating bahay-sambahan. Alas 6 po yan. Yan, welcome po lahat. Hindi lamang po intercessor, hindi lang po praise and worship team, kundi bawat isa po sa atin. Tayo po ay sama-samang manalangin. Yan. Let's get social. Yan, hindi ko po siya yan. Pakibasa nyo na lang po. At hanggang ngayon, hindi ko nga din po mahigit na maunawaan about Facebook. Yan. Yan. Basahin mo na lang po. Ano, Facebook, yan, at GCC Live. Yan, Instagram, follow GCC Limay. Sa YouTube po, GCC TV. Subscribe, like, share. Yan. Follow GCC Limay. Yan. Stay connected. Ayan po, pakibasa nyo na lang po kahit hindi ko na isa-isahin. Yan. So, yan. Minsan nga po nagpapaturo pa rin ako sa mga anak ko. Ang hirap kung saan ako pupunta. So, yan. Happy birthday! Tik, 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 tik. Oh? Happy birthday, happy birthday to you. Yan, August po, si Blessy Joy Arias. August 3, Christine Silvestri. August 5, Kirby Sidro. Meron pa. Saan? Yan, August 17 po, si Adrian. August 17, si Ina Pagundayab. August pala. Si Zoe bukas. Yan. Lahat po na nag-birthday nung August, happy birthday po sa inyo. Hindi man po kayo nakalista yan, kilala niyo po kayo. Yan. So, happy birthday po. More birthdays to come. God bless po. Pastor. Yan. August 26 po, anniversary po namin ni Alex. At bukas po, anniversary po ni Sandra at Joven. Purihin po ang Panginoon, 29 years na po kami sa 26. Pastor! Pwede mo bang ipanalangin ninyo kami mag-asawa? O, tayo, yung mag-asawa. Yan. Tayo, yan, yung nagdidiwang ng kanilang wedding anniversary. Yan, napakaganda rin po, hindi lang po yung my birthday, yung atin pong ipapanalangin o yung nare-recognize, kundi isang magandang content po yun na makita po yung mga nagdiriwang din po ng kanila pong mga wedding anniversary. Yan, pangunahan po nila kapatid na Belen at dito kayo, parang makita kayo sa YouTube. Oh. Sige po, itong baka mamaya magkahiwalay pa ito. Pagpalain po natin yung kapatid po natin Alex and Belen, maging yung kanila pong anak, si Sandra at si Joven, para po wedding anniversary din po sa araw po ng bukas. Sige po, tayo po lahat ay manalangin. Yes, Lord, tunay nga po Panginoon na kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa buhay ng kapatid na Joven at Sandra po Panginoon sa pagdiriwang po nila ng kanilang mga wedding anniversary sa araw po ng bukas, maging sa darating po 26 Panginoon kay Belen, maging kay Alex po Panginoon. Lord, salamat sa buhay na sila po ay magkasama, salamat sa mga biyaya at pagpapalan, lalo-lalo Panginoon, salamat sa mga kanilang mga anak na patuloy mo pinagkaloob sa kanila. Kaya naman po Panginoon, sa
ang kanila po mga pagdiriwang ng wedding anniversary po, Panginoon. Patuloy na nagdideklara po kami ng mga biyaya at pagpapala po, Panginoon, na higit pa, Lord, sa kanila po mga inaasahan. Gawa po, Panginoon, ang kanila po mga pagmamahalan, patuloy na tumibay po ito. Patuloy na ikaw po ang laging sentro ng kanila pong buhay, maging sa kanila po nga buong pamilya po, Panginoon. Gamitin mo sila para po daluyan din po ng iyong mga pagpapala po, Panginoon. Salamat po. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Happy wedding anniversary sa inyo. God bless. Yan. Sige po, patuloy po tayo sa ating pong pananalangin. Tuloy nga po, Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa umaga po na ito po, Panginoon. Naalala po namin yung mga lahat ng mga kapatid po namin na nagdiwang at magdiriwang na kanila pong mga kaarawan ngayong buwan po ng Agosto. Patuloy, Lord, na ingatan mo silang palagi, bigyan ng kalakasan ng kanila pong mga physical na pangangatawan, maging yung kanila pong mga spiritual na buhay. Patuloy, Lord, na lumalim yung kanila pong mga pananampalataya sa iyo. Patuloy, Lord, na salamat sa panibagong taon na idinagdag mo sa kanilang buhay at idadagdag mo pa po, Panginoon. Patuloy na pagpalain mo po sila spiritually and physically po, Panginoon. Kaya naman kami rin po bilang mga kapatid po, Panginoon, patuloy na kami po ay nagdideklara ng mga biyaya at pagpapala para sa buhay po ng mga kapatid po namin ito na nagdiwang at magdiriwang ng kanilang pong mga kaarawan po, Panginoon. Salamat po. Gayon din po, Panginoon. Patuloy, Lord, na inaalala din po namin mga kapatid po namin na nasa ibang bansa. Patuloy, Lord, na ingatan mo silang palagi po, Panginoon. Mag-isa kanila pong mga pagtatrabaho, kalakasan ng kanila pong mga physical na pangatawan ay patuloy po nilang maranasan. At patuloy na nagdideklara po kami ng magagandang kalusugan sa buhay ng mga kapatid po namin na ito na nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ito po ay dinideklara po namin. Salamat po maging sa amin din po mga pastors po, Panginoon, na ginagamit mo na sangga po ng balanga. Patuloy na ingatan mo po sila palagi po, Panginoon, at palakasin yung kanilang pong mga physical na pangangatawan, mga biyaya at pagpapala, patuloy din po nilang maranasan kasama po ng kanila pong buong pamilya. May sa mga kapatid po namin na hindi po namin nakasama sa mga kabataan, maging sa mga senior citizen na hindi po namin mga nakasama, patuloy, Lord, na ikaw po siya nga magbigay po sa kanila ng kasabikan upang sila po ay makapakinig, makapanood po, Panginoon, sa aming live online services po, Panginoon, para sa ganun ay patuloy, Lord, na sa pamagitan po ng social media po na ito, nakakasama rin po namin sila po, Panginoon. Sila din po ay nakakapaglaan ng oras para mapakinggan ang iyong mga banal na salita at mapuri ka po nila po, Panginoon, sa kanilang pong buhay. Salamat po, Panginoon, maging sa bawat isa po sa amin ay dinako mo sa lugar na ito. Lord, dalangin po namin ang iyong pag-iingat. Patuloy po namin maranasan sa aming pong pag-uwi. Ingatan mo kami po, Panginoon, sa lahat ng mga nagmamaneho. Patuloy, Lord, na yung pagsama, pag-iingat ay patuloy po namin maranasan. Pwede sa mga mag-commute, mga sasakay po, Panginoon, ingatan mo yung kanila po mga sasakyan po, Panginoon. Hatid mo sila po, Panginoon, ng mapayapa. Ligtas po, Panginoon, sa bawat tahanan po namin na aming pong patutunguhan. Datan po namin, yung aming po mga mahal sa buhay na nandun din po yung kagalakan sa kanila pong puso. Salamat po, Panginoon, at sa iyo po namin patuloy na nilalapit po, Panginoon, yung aming pong bansang Pilipinas. Patuloy, Lord, na sa pangalan ni Jesus, patuloy, Lord, na gamutin mo yung aming pong mga pagkukulang, palakasin mo yung aming pong mga kung saan man kami nangihina po, Panginoon, yung aming pong mga nanunungkulan po, Panginoon, sa gobyerno, ay patuloy, Lord, na patnubayan mo po sila palagi. Bigyan mo rin po sila po, Panginoon, ng protection para po sa pagbaka po, Panginoon, sa pandemic po na ito na amin pong naranasan. At sa pangalan ni Jesus, sinusuway po namin yung virus po na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ay mawala na po, Panginoon, sa lugar po ng aming pong bansa. At patuloy na kami po ay malayang na makapanumbalik sa aming pong better normal na harapin sa buhay po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At aangkin po namin yung tagumpay
na lahat ng aming pong gagawin sa araw na ito. Nawa ay sumainyo yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, yung pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak, at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po natin mararanasan ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Yan, kaway-kaway para sa ating mga kapatid. Yan, God bless po sa bawat isa. Isa pa po, awitin po natin yung song na uulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong dirigin at ang bayang ito'y iyong pagkakaligin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Sa iyong kabutihan, kami ngayon, iyong bayan, pinili at inalagaan. Pagsamba sa iyo'y walang hanggang. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Kami ngayon nagkakasa upang sumamba't pasalamatan ka. Isang puso, isang layunin, sa bayang ito, ikaw ang purihin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayang ito, O Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayang ito, O Diyos, O Diyos, O Diyos, O Diyos. Hallelujah! God bless po sa bawat isa. Bawat pinag-glory po. Amen. God bless po. Amen po.